Maaaring matagal na tayong mananampalataya pero hindi ang tagal ang basihan ng pagiging isang matibay na mananampalataya. Maaari ding aktibo tayo sa paglilingkod pero hindi pa rin ito ang dahilan ng ating pagiging matatag. Naranasan natin ang sari-saring panghihina. At ako, habang aktibo sa aking paglilingkod sa iglesia, dumating ako sa pinakabagsak kong kalagayan. Yun ay nung mamatay ang aking pangalawang anak. May mga pagkakataon din na para tayong isang tupa na nalayo sa kawan dahil sa ating mga pagsuway at sari-sari pang pagsubok na nagiging dahilan ng ating panghihina o kung minsan ay parang bibigay na tayo. Dumarating sa atin na parang nawawala na ang kagalakan ng ating kaligtasan. Ngunit ganun pa man, sa tuwing tayo'y malalayo at natutumba, patuloy naman tayong ibinabangon ng ating Panginoong Hesus. Ito ang ating mga pakikipagbaka sa mundo na bumagsak dahil sa kasalanan at kung papaano natin na pagtatagumpayan ang laban na ito sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Samahan niyo po akong tunghayan ang kanilang bawat kasaysayan. Una, ipakilala natin ang mga karakter. Si Jerry, isang masugid na tagasunod ni Pastor Moni. Hangang-hanga siya sa pastor na ito sa galing magsalita. Si Jomay naman ay isang deacon sa church at leader ng evangelism at madalas ding nagpapaawit. Aktibo rin sa iglesia. Si Ryan naman, isang mahusay na song leader sa Dubai, umuwi sa Pilipinas at dito nagpatuloy na kanyang ministry bilang evangelist at maraming bina-Bible study. Si Pastor Moni naman, siyempre, ang pinakabigatin sa lahat. Pastor ng isang mega church pero hindi niya nalilimutan na makipagkape sa mga dating kasama, siguro para ipagyabang ang mga narating na tagumpay. Si Pastor Jay naman, isang pastor ng maliit na iglesia, aktibo sa sari-saring ministry sa kabila ng kanyang malalang sakit. Ito ang mga tauhan na naglalarawan sa sari-saring pinagdadaanan ng mga mananampalataya. Sino matapang dito? Ikaw! Laban ka! Ha? Di po, boss. Boss, di po ako lalaban. Uy! Bumalik ka dito! Sorry boss, di kita napansin eh. So, ito nga ang tinuturo. Sinasabi sa Biblia, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Na kapag sinampal kayo sa kabilang pisngi, ay ibigay din natin ang kabilang pisngi. Mahalin natin ang ating mga kalaban. Pinupuri ka namin sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Magandang araw. Sige.
Oh, boss, sorry. Okay lang. Okay lang. Kapirasong gasgas lang naman eh. Ganun ba, boss? Pero mamadili kasi ako eh. Pero kung sakaling may problema, ito ang calling card ko. Ay, sige. Okay, boss. Uncle, huwag ka munang gagalaw, pero masamang damo ka talaga. Walang tinamaan. Pero, labas muna ako ha. Yosin lang muna ako. Good morning po, Doktora. Good morning, sir. Tingnan ko lang yung pasyente. Sir, tingnan ko lang po yung mata nyo. Okay. Sir, baka po matagalan pa po kayo dito. Mga 3 days po. Okay, sir. Ano po nararamdaman nyo? Sige po, palakas po para ma-discharge ng maaga. Sa Roma na 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tanging ang anak lang niya na bumaba upang siya ang maialay para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang inialay, kundi siya ay nabuhay na muli upang makumpleto at matubos tayo. Upang tayo rin ay maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Mapapatawad pa ba talaga ako ng Jesus na sinasabi mo sa kabila ng mga kasalanang nagawa ko? Oo nga! Oo naman, kaibigan. Mapapatawad ka pa rin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ngang si Jesucristo na may katabing kriminal doon sa krus ng Kalbaryo ay pinatawad niya ito nung humiling ito ng kapatawaran at isinama niya ito sa paraiso. Ikaw, mapapatawad mo pa ba ako? Oo naman, kapatid. Mapapatawad din kita. Pagkat ako man din ay nagkasala sa ating Diyos. Tayong dalawa ay nagkakasala. Ngunit pinapatawad niya pa rin tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Wala sa ating mga gawa ang ating kakayanan upang mabago ang ating mga sarili. Tanging siya lang ang nagbibigay ng grasya upang magawa ito.
Sinasabi rin sa salita ng Diyos, magbigay kayo at ibibigay rin sa inyo ng Diyos. Ipagkakaloob ng Diyos, siksik, liklik, at umaapaw. Kaya, yung dating ikapo, yung 10% na inyong ibinibigay, gawin yung 90%. Baliktarin natin. Ito ang aking natutunan sa isang may-ari ng kumpanya na napakayaman noon maging ngayon. Dahil noon, ikapulang kanyang binibigay. Pinaliktad niya ito. Ginawa niyang 90% at 10% na lang sa kanya. Pero siya ay mayaman pa rin. At ang kanyang mga anak ay mayaman pa rin. Nabibili nila ang lahat ng kanilang gusto. Kung tayo, sabi nga, ay anak ng hari, hindi ba dapat lang na lahat ng ating gustuhin ay ating ding makakamta? Kaya dito ay aking china-challenge ang bawat isa. Magbigay kayo at siguradong babalik at babalik sa inyo. Siksik na din. Ang dila mo'y sanga-sanga, puno ng kasinungalingan. Bulaan ka, dinadaya mga tao, tanging hangad mo'y kayamanan. Ang siba mo, ginagamit mo pa ang Diyos sa panlilinlang at panloloko. Sa pagbalik ni Jesucristo, mananagot ka sa kanyang husgado. Muli, tanging pera ang dinodiyos mo. Muli, mukha kang pera, saan mang ang gulo. Sige, magsaya ka, darating ang paghahatol, bagsak mo'y impyerno. Bagsak mo'y impyerno. Hello, Jerry. Boss mo to. Hello, boss. Pasensya ka na. Labang ka na pang kumpanya. Isa ka sa matatanggal. Boss naman! Ang tagal ko ng trabaho dyan. 10 taon. 10 taon? Tapos ganun lang? Sisisantihin lang ninyo ako dyan? Pasensya ka na, Jerry. Talagang gano'n. Labang ka na pang kumpanya. Magreklamo ka na lang sa dole kung gusto. Putik! Paano yung matatangkong separation pay? Alam ko na. Si Pastor Moni. Tatawagan ko siya. Alam ko matutulungan niya ako. Pastor Moni. Yes! Saan ba yung cellphone ko? Yun. Busit na cellphone ka. Pera! Ang Diyos mo ay pera. Ikaw ay napapraning dahil sa pera. Pera! Puro ka ng pera. Hello, Mr. Austin. How is the jet I'm purchasing? Hey, look who am I talking to? The greatest Pastor Moni. Hey, you know what? This is your best life now. Everything is just what you expected. By next week, you can enjoy boarding your own private plane. Oh, that's great. Then you really need a good reward for that.
Pastor Moni! Pastor! Ano nangyari sa'yo? Mabuti na nakikita ko kayo. Gusto ko po sana humingi ng tulong. Wala po kasi ako ng trabaho. Oh, ano bang turo ko? Saan ba kayo lalapit kung nangangailangan kayo? Sa Diyos po. Yung pala eh. Alam mo naman pala eh. Oh, siya. Sige na, ako'y nagmamadali at may meeting pa ako. Sige na. Ganun ba yun? Sa tuwing nangangailangan siya, sinasabi niya sa church, tinutulungan siya ng mga member. Pero kapag ang member ang nangangailangan, sa Diyos daw tumawag? Alam niya, 10 taon akong nagtrabaho sa kumpanyang yun. Basta-basta lang ako tatanggalin. At ito namang si Pastor Moni na akala ko makakatulong. Hindi pala, wala pala siyang pakialam sa mga miyembro. Laging pakabigla lang at sarili na lang ang iniisip. At ngayon, sa ulo ng mga nagbabagang balita, natupo kumano tabo ang lahat ng ari-arian ng isang pastor ng isang sikat na mega church. Napagalaman ng nanunog ay ang ama ng isang dalaga na kanyang pinadukot kailan lang at natagpuan na patay sa isang liblib na lugar dito sa atin. Napagalaman din na involved pala sa human trafficking ang pastor na ito. At dahil nga doon ay gumanti ang ama ng dalaga na ito. Agad namang sumuko ang ama na nanunog ng kanyang mga ari-arian. At para sa mas marami pang detalye, Candes, pasok! Sumuko sa mga otoridad ang sumunog sa bahay ng isang kilalang megachurch pastor na si Pastor Moni. Napag-alaman na nagawa lamang ng suspect na si Igme Salvador ang panununog dahil nang mapabilang ang kanyang minor de edad na babae sa kilalang sekta ay hindi na ito nakabalik pa hanggang matagpuan itong patay na. Napag-alaman din na sangkot pala ang pastor na ito sa sari-saring iligal na gawain katulad ng human trafficking at ayon din sa dating miyembro ng sektang ito, marami daw kababaihan ang minomolestya ng pastor na ito. Naabsuelto naman ang napagbintangan na si Jerry Montemayor nang may nakita raw sa kanya malapit sa bahay na nasusunog ito. Kwento ng napagbintangan. Kumukulong tiyan ko. Panis na ata ito. Sige na tiyan ko. Makapatama na ako. Sakit. Nandanom! Nukari pumanyak mo! Ang mga pinaghirapan ko, ang mga yaman, ang lahat ng ito ay naging abo na lang.
Hindi ka totoo! Hindi ka totoong Diyos! Bitawan niyo ako! Lupuin niyo ako! Halika kayo. Halika kayo. Sama kayo sa akin. Ako ang magliligtas sa inyo. Ito ang ibibigay ko sa inyo. Kayamanan ng mundo. Kita ng laman. Tingnan nyo naman ako. Ayaw mo ba nito? Halika kayo. Sumama na kayo. Ililigtas ko kayo. Halika kayo. Sa akin kayo magsilapit. Sa mundong ito'y daranas kayo ng sari-saring pagsubok. Ngunit tatagan niyo ang inyong loob. Ang mundong ito'y napagtagumpayan ko na.
Hindi tama na naglilingkod tayo sa Diyos habang naglilingkod din tayo sa diablo. Ang mga na kay Kristo na ay wala na sa kapangyarihan ng kasalanan. May mga pagkakataon na kung tayo'y nalilibang na sa ating mga ginagawa, maging paglilingkod man ito, kung hindi naman natin isinasama ang Diyos, ay maaaring ang akala natin kasama pa natin siya, ngunit ang katotohanan ay wala na pala ang kanyang kaluwalhatian. Kung tayo'y mga mananampalataya na at patuloy na namumuhay sa kasalanan, humanda tayo sa kanyang disiplina. Tayo'y kanyang tinubos upang magsilbing buhay na alay ang ating mga katawan sa Diyos, banal at kasiyasiya. Ito ang ating spiritual na pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Hindi po alam kung hanggang kailan pa ang buhay kong ito. Ngunit alam ko kung kayo ang may hawak ng aking buhay. At para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo. At ang mamatay ay patay. Oh, uy! Ikaw pala. Ito pala yan, sir. Kumusta yung sasakyan mo? Okay lang. Pinupukpok ko na dun sa talyer. O sige, sir. Saglit lang. Ito, para sa'yo. Ano po ito? Maganda yan. Para sa ikababago ng buhay mo. Sir, salamat. Oh, ate. Ano po ito, kuya? Soulmate mo yan. Soulmate? Sa'yo ay susunod. Ikaw, Jesus, ang katotohanan. Sa'yo ay susunod. Pagkat buhay, ikaw ang may tangan. Pagkamarap ko'y laging nadarapa, patuloy mo akong ibinabangon. Mabuting gawa na sa'kin, sinimulan, ikaw pa rin ang siyang tatapos.